Okay, sa video na to ay ituturo ko sa inyo kung paano malaman yung mga nota dito sa gitara. Panoorin mo lang yung video na to hanggang dulo para matutunan mo. Okay, so as a beginner siguro hindi nyo pa alam kung ano-ano yung mga key dito sa fretboard natin or dito sa ating gitara. Kaya sa video na to ay tuturuan ko kayo at I tell you na sobrang dali lang naman malaman. Basta sundin nyo lang yung masasabihin ko dito. Okay? But first, para saan nga ba yung ituturo kong ito? Okay? Ano yung magiging benefits nito sa inyo kapag natutunan nyo yung mga nota sa gitara? Una, ito ay makakatulong sa pagbuo ng fingerstyle. Halimbawa, gusto mo matuto mag-fingerstyle or bumuo ng sariling arrangement na fingerstyle, makakatulong to sa'yo kasi hindi ka na mahirapan na hanapin yung nota all around the fret. Okay? Or frets. And isa pa, makakatulong ito sa pag-solo or lead. Halimbawa sa mga nagli-lead sa guitar or sa electric guitar. Kasi yung bumubuo sa lead or sa solo ay yung mga nota lang din naman sa gitara. Alright, makikita nyo dito sa likod ko, meron ng nakasulat dito na notes or alphabet from C. Actually, from C to C yan. Okay? Pero hindi na nagkasya dito or sinadya ko na rin. Assume nyo na lang na back to C lang din naman yan. C to C. Okay? So, mapansin nyo dyan sa aking likod, yung C. Then, yung red na nakasulat dyan ay yung sharp niya. C sharp or D flat. Okay? So, yung C sharp tsaka D flat ay paras lang yan. Then, sa kanyang next ay D. D sharp or E flat. Okay? So on and so forth. So, ano naman yung connect nito sa pag-aaralan natin ngayon? Of course, sila lang din naman yung, or ito lang din naman yung ating pag-uusapan. Sila din yon, yung notes na yan. Balik tayo dito sa ating gitara. Okay, para malaman kung nasaan yung C, nasaan yung D, at yung iba pang notes natin dito sa gitara, ito lang tatandaan nyo. Kailangan mo lang na malaman or alamin yung open strings dito sa ating gitara. Okay, siguro alam nyo na to, or kapag hindi nyo pa alam, ito yon: E, A, D, G, B, E. Okay? E, A, D, G, B, E. So, yan lang yung tatandaan mo para malaman mo yung notes. Ang tatandaan nyo lang dito, every fret na dagdag natin, tumataas din yung kanyang pinaka-pitch. Kung tawagin, I'm not sure. Paalala lang pala, hindi ako expert sa music. But then, itong mga ituturo ko sa inyo ay sabihin natin practical lang, or kung ano man yung natutunan ko, binabahagi ko lang sa inyo. Okay, proceed tayo. Halimbawa, ito ay E, yung ating open string. Nasaan dito yung E? Dito. Okay? Ano yung kasunod ng E? So, actually, itong E ay wala siyang sharp, pero pwede natin siyang tawaging E sharp yung F. Since yung E, yung taas niya ay F. Kasi pag sinabi nating sharp, mataas sa sinabi nating note, or ito yung E. Yung mataas sa kanya, since kasunod niya ay F, E sharp, pwedeng tawagin yan. Pero commonly na tinatawag dito ay hindi siya nilalagyan ng sharp. Pero ganun pa rin. May tawag dyan pero hindi ko alam. Since F yung kasunod niya, ilang fret yung idadagdag natin dito para makuha yung F? 1. So, ibig sabihin, dito ka maglalagay. Ito, pipindutin mo to. Yung dito, sa first fret. From E, nagdagdag ka ng isang fret, tumaas ka rin ng note or pitch. Yan, F. So, F na itong ating pinipindot ngayon. And, pag nagdagdag ka pa ng another fret, anong kasunod ng F? Yan, tingnan nyo doon. F. F sharp. So, dahil may sharp dito sa ating pagitan ng F at G. F sharp or G flat. So, ito ay F sharp. Pababa ng pababa, pataas ng pataas yung pitch or note natin. So, F sharp, G. Mag-bass kayo doon. G sharp, A, A sharp,
B, C, C sharp, D, so on and so forth. So, paano naman dun sa next string natin, yung A string, yung open A. Since A string siya, ayan, hanapin mo dito yung A. Andito. Ganun pa rin yung method na gagawin natin o pagbabasehan natin or gagawin natin. So, ganun pa rin yung method na gagawin natin. Every one fret na tumataas din tayo dito ng pitch or note. A, pagtaas natin ng isang fret ay A sharp. So, itong A, dito, dagdagan ng isang fret, A sharp. Anong kasunod ng A sharp? B. And so on and so forth. Dire-diretso yan. Next string. Ito ay D. Open string. Hanapin mo dito yung D. Ganun pa rin. D sharp. E. F. F sharp. G. So, on and so forth. Ganun din sa ibang natitirang strings. Ganun din ang gagawin mo. G. Anong kasunod ng G? G sharp. A sharp, B. Okay? Pababa lang, pababa. And next ay B. The same. So, babalik ka lang sa C pag nasa B ka dito. Ayan, B. So, babalik ka sa C. Okay? B, C. And pababa. Sunod-sunod yon. And last, yung low, high E string. The same pa rin dito sa taas. Para sila. Kung ito ay F sa taas, F din yung nasa baba. Pare-paras yan. Ngayon, okay na. Alam mo na yung notes dito sa fretboard natin. Ngayon, kapag bubuo ka naman ng fingerstyle, meron kang susundin na scale or yung major scale. Ito ay naituro ko na doon sa previous videos ko or video doon sa paano mag fingerstyle sa gitara. Hanapin mo lang sa aking channel. At nandun na yung major scale na yon. May mga grupo ng notes na magkakonect sila sa bawat isa. So, yung major scale, kumbaga sa family chords. Okay? They are related to each other. Maraming salamat sa inyong panonood. Jesus loves you. And all the glory belongs to God.